Good morning, at hayaan ninyong sabihin ko ang isang bagay na maaaring tunay na gulat sa inyo. Ang dekada mula 65 hanggang 75 ay hindi ang mapayapang gintong kabanata na ipinangako sa inyo ng mga brochure para sa pagreretiro. Ayon sa isang mahalagang longitudinal na pag-aaral na inilathala ng National Institute on Aging, na sumusubaybay sa mahigit 14,000 Pilipino sa loob ng 2 dekada, ang tiyak na 10 taong yugtong ito ang pinakamabigat na biologically turbulent na panahon sa buong buhay ng tao. Mas nakakagambala sa katawan kaysa sa pagdadalaga, mas mapanganib sa inyong kalayaan kaysa sa inyong 80s, at mas makabuluhan para sa kalidad ng inyong buhay kaysa sa halos anumang ibang dekada na inyong mararanasan. At ang nakakatakot na bahagi? Karamihan sa mga tao ay walang kaalam-alam na ito ay nangyayari hanggang sa huli na upang baligtarin pa. Ako si Dr. Danilo Reyes at mahigit 30 taon na akong nakikipagtulungan sa mga pasyente sa eksaktong edad na ito. Nakikita ang ilan sa kanila na umunlad hanggang sa kanilang 90s, matalas at malakas at ganap na malaya, habang ang iba ay mabilis na humina sa loob lamang ng ilang taon pagkatapos ng pagre-retiro. At masasabi ko sa inyo ng buong katiyakan na ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang pangkat ay halos hindi kailanman dahil sa genetics. Ito ay dahil sa kung ano ang kanilang nalalaman at kung ano ang ginawa nila sa kaalamang iyon. Ngayon, tutulungan ko kayong unawain ang 5 pinakamakapangyarihang dahilan kung bakit ang edad 65 hanggang 75 ang pinakamahirap na yugto ng buhay. At higit sa lahat, kung ano ang maaari ninyong gawin tungkol sa bawat isa. Ang numero 2 sa ating listahan ngayon ay may kinalaman sa isang bagay na nangyayari sa loob ng inyong mga selula na halos tiyak na hindi pa nabanggit sa inyo ng inyong doktor. Ito ang tahimik na sanhi ng pagkapagod, utak na malabo, at pagkawala ng lakas ng kalamnan. At kapag naintindihan ninyo ito, lahat ng tungkol sa pagtanda ay magkakaroon ng saysay. Ngunit bago tayo pumunta roon, nais kong itanong sa inyo ng direkta. Mag-iwan ng komento sa ibaba na sabihin sa akin ang inyong edad at isang bagay tungkol sa inyong kalusugan ngayon na nais ninyong baguhin. Maging iyon ay lakas, memorya, lakas ng katawan, tulog, o anumang iba pa, tunay kong binabasa ang bawat komento, at ang inyong sagot ay maaaring talagang humubog sa nilalaman na gagawin ko susunod. Ngayon, simulan na natin ito. Numero 5 sa ating listahan, at isang dahilan na halos walang nagsasalita ng hayag ay ang tinatawag ng mga mananaliksik sa Mayo Clinic na retirement identity collapse. Mukha itong psychological buzzword, ngunit ang biological na epekto ay tunay at nakakapinsala. Kapag nagretiro kayo, kapag ang mga anak ay malalaki na, kapag ang social scaffolding ng inyong buhay sa trabaho ay unti-unting nawawala, ang inyong utak ay sumasailalim sa isang measurable na neurochemical shift. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Aging and Health, na sumusunod sa mahigit 5,500 lalaki at babae, sa pagitan ng edad 65 at 73, ay natuklasan na sa loob lamang ng 2 taon pagkatapos ng pagre-retiro, ang mga kalahok ay nagpakita ng 40% na pagtaas sa mga sintomas ng depression at 25% na pagbaba sa cognitive performance sa standardized memory assessments. 25% sa 2 taon. Ngayon, narito kung bakit ito ay tiyak sa yugtong 65 hanggang 75. Isipin ang inyong utak bilang isang kalamnan. Sa buong inyong buhay sa trabaho, ang inyong utak ay patuloy na ginagamit, deadlines, social negotiations, problem solving, pag-navigate sa mga komplikadong relasyon at responsibilidad. Ito ay nasa ilalim ng kapakipakinabang na stress araw-araw. Pagkatapos ay biglang nawawala ang stress na iyon halos magdamag. At tulad ng kalamnan na tumigil na maging challenged, ang utak ay nagsisimulang mag-atrophy. Ang tinatawag ng mga neuroscientist na synaptic pruning ay bumibilis ng mabilis. Ang inyong utak ay literal na nagsisimulang alisin ang mga neural connections na sa tingin nito ay hindi na kailangan. Ang biological na termino ay use-dependent plasticity, na nangangahulugang ang inyong utak ay nabuo ayon sa kung gaano ninyo ito ginagamit. Itigil ang paggamit nito sa parehong antas at ito ay magbabago ng istruktura ng naaayon. Mayroon akong pasyente na si Mang Waldo, 68 taong gulang mula Quezon City. Siya ay isang engineering manager sa loob ng 35 taon. Matalas, disiplinado, masusing magdetalye. Nagretiro siya sa 65 at sa loob ng 18 buwan, ay tinawagan ako ng kanyang asawa na halos umiiyak dahil ang lalaking inilarawan niya ay parang ibang tao na, malilimutin, walang gana, natutulog ng 12 oras sa isang araw.
at tila walang interes sa halos lahat. Hindi nagkaroon ng demensya si Mang Waldo. Naranasan niya ang classic retirement identity collapse na sinamahan ng biglaang pag-alis ng cognitive stimulation. Inilagay namin si Mang Waldo sa isang structured program ng purposeful learning, volunteer mentorship, at social accountability. At sa loob ng 6 buwan, ang kanyang cognitive scores ay bumuti ng halos 30%. At sinabi sa akin ng kanyang asawa na sa wakas ay nakabalik na ang kanyang asawa. Ang practical na takeaway dito ay hindi mapag-usapan. Dapat ninyong palitan ang cognitive at social structure ng buhay sa trabaho ng isang bagay na sinasadya at mapaghamon bago magretiro, hindi pagkatapos magsimulang humina. Kunin ang isang bagong skill na tunay na nakakapagod sa una, pag-aaral ng wika, instrumentong pangmusika, complex strategy games. Sumali sa mga grupo na nangangailangan sa inyo na magpakita, makisali, at managot sa iba. Mag-volunteer sa kapasidad na ginagamit ang ekspertisya na inyong binuo sa loob ng mga dekada. At pagsamahin ang lahat nito sa pang-araw-araw na pisikal na galaw dahil pinatutunay ng pananaliksik mula Stanford University na ang aerobic exercise ay direktang nagpapataas ng produksyon ng BDNF Brain-Derived Neurotrophic Factor na sa esensya ay ang sariling pataba ng inyong utak. Hindi ninyo maaaring tugunan ang numero 5 dahilan ng walang galaw at babalik tayo sa koneksyong iyon ng maraming beses pa ngayon. Ang numero 4 sa ating listahan ay isa na nakita kong sumira sa kalidad ng buhay nang mas mabilis kaysa sa halos anumang bagay na nakikita ko sa aking practice at ito ang pagbagsak ng tinatawag ng mga scientist na anabolic sensitivity. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ito sa simpleng wika dahil ang konseptong ito ay lubhang mahalaga. Sa buong inyong 30s, 40s at maging 50s, kapag kumain kayo ng protina, ang inyong mga kalamnan ay tumutugon sa pamamagitan ng muling pagtatayo at paglaki. Ang prosesong iyon ay tinatawag na muscle protein synthesis, at ito ang biological engine sa likod ng pagiging malakas, pagtayo ng matatag, pagiging malaya. Ngunit narito ang nangyayari sa pagitan ng edad 65 at 75 na halos tiyak na hindi ipinaliwanag sa inyo ng inyong doktor. Ang inyong mga kalamnan ay nagkakaroon ng tinatawag ng mga mananaliksik na anabolic resistance. Sa esensya, ay tumitigil sila sa pakikinig ng mahusay sa mga signal na nagsasabi sa kanila na muling magtayo. Isang pag-aaral mula sa University of Texas Medical Branch ay natuklasan na ang mga nasa hustong gulang na lampas 70 ay nangangailangan ng hanggang 50% na mas maraming dietary protein bawat pagkain upang pasiglahin ang parehong muscle-building response tulad ng isang 30 anyos na kumakain ng parehong pagkain. 50% pa. At gayunpaman, ang karaniwang payo sa pagkain na ibinibigay sa mga senior ay batay pa rin sa mga alituntunin para sa mas batang populasyon. Isipin ang anabolic resistance bilang isang matigas na lumang radyo. Noong mas bata kayo, ang signal ay dumating ng malinaw ng may kaunting pagsisikap. Pagkatapos ng 65, ang signal ay patuloy na ipinapadala, ngunit ang receiver ay nagiging mas mahirap i-tune. Dapat kayong magtrabaho ng mas matindi, kumain ng mas maraming protina, kainin ito ng mas strategic at pagsamahin sa tamang pisikal na stimulus para lamang makakuha ng parehong resulta na dating nakukuha ninyo ng automatiko. Narito kung bakit ito ay mahalaga ng lubusan sa yugtong 65 hanggang 75. Pagkatapos ng edad 70, ang average na nasa hustong gulang na walang ginagawa upang labanan ang prosesong ito ay mawawalan ng sa pagitan ng 1 at 2% ng kanilang muscle mass bawat taon. Mukha itong maliit hanggang sa gawin ninyo ang matematika. Sa edad 75, kung nagsimula kayo sa 65 na walang ginagawa, maaari kayong mawalan ng 10 hanggang 15% ng inyong functional muscle. Iyon ang pagkakaiba sa pagitan ng pamumuhay ng malaya at nangangailangan ng tulong sa mga pangunahing gawain. Iyon ang pagkakaiba sa pagitan ng makabangon sa sahig pagkatapos ng pagkahulog at hindi makabangon. Ang medical term para sa malubhang pagkawala ng kalamnan ay sarcopenia, at isang mahalagang review sa journal Nutrients ay natuklasan na ito ay nakakaapekto sa hanggang 29% ng community-dwelling adults na lampas 70 at direktang nauugnay sa halos threefold na pagtaas sa fall risk. Ang aking pasyente na si Aling Maria, 71 mula Cebu City, ay lumapit sa akin pagkatapos ng kanyang ikatlong pagkahulog sa loob ng 2 taon. Kumakain siya ng akala niya ay malusog na dieta, ngunit nang suriin namin ang kanyang protein intake, siya ay kumukonsumo ng humigit kumulang 40 gamar ng protina. Bawat araw halos kalahati ng iminumungkahi ng pananaliksik na optimal para sa kanyang edad at antas ng aktibidad.
Inayos namin ang kanyang nutrisyon upang isama ang hindi bababa sa 30 hanggang 35 in badugay ng high-quality protein. Bawat pagkain na nakatime strategically pagkatapos ng resistance exercise at nagdagdag ng leucine-rich sources, tulad ng itlog isda at Greek yogurt particular dahil ang leucine ang amino acid na nagsisilbing direktang trigger para sa muscle protein synthesis. Sa loob ng 6 na buwan, si Aling Maria ay nawalan ng 11 lb ng taba, nakakuha ng measurable lean muscle mass, at hindi na nahulog muli. Sinabi niya sa akin sa kanyang huling pagbisita na daladala na niya ang kanyang mga grocery mula sa sasakyan sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon. Ang synergy tip dito ay mahalaga. Ang protina lamang ay hindi sapat pagkatapos ng 65. Dapat ninyong pagsamahin ang inyong protein intake sa resistance exercise sa loob ng 2 oras na window upang malampasan ang anabolic resistance. Pinatutunay ng pananaliksik mula McMaster University na ang kombinasyon ng resistance training kasama ang sapat na leucine-rich protein ay nagdudulot ng dramatically superior muscle retention outcomes sa mas matatandang nasa hustong gulang kumpara sa alinman sa mga estratehiya ng mag-isa. Ang mga sanggunian sa siyensya para sa lahat ng pag-aaral na ito ay nakalink sa description sa ibaba. Ang numero 3 sa ating listahan ay isang bagay na sa tingin ko ay ang pinakamaliit na pinahahalagahang health crisis sa buong senior population at may pangalan na mukhang masyadong simple para sa kung gaano ito kalubha. Ito ay chronic low-grade inflammation at ang mga mananaliksik sa Harvard Medical School ay nagbigay dito ng termino na perpektong sumasakop sa ginagawa nito. Tinatawag nila itong inflammaging. Ang ideya ay eksakto kung ano ang tunog nito. Isang mabagal, tahimik, kumukupas na apoy ng pamamaga na nagpapabilis sa proseso ng pagtanda sa antas ng selula. At ito ay umabot sa isang kritikal na tipping point sa isang lugar sa yugtong 65 hanggang 75 na ginagawang natatanging mapanganib ang dekadang ito. Narito ang aktwal na nangyayari sa loob ng inyong katawan. Ang inyong immune system na mahusay na dinisenyo upang mag-apoy kapag lumalaban kayo sa impeksyon at pagkatapos ay huminahon, ay nagsisimulang mawala ng off switch habang tumatanda kayo. Ang mga inflammatory signals na tinatawag na cytokines, isipin ang mga ito bilang mga alarm bells na tinutunog ng inyong immune system kapag nakakaramdam ito ng banta, ay nagsisimulang mag-apoy sa mababang antas halos patuloy. Isang pag-aaral na inilathala sa Nature Medicine na sumusubaybay sa inflammatory biomarkers sa mahigit 44,000 kalahok sa maraming dekada ay natuklasan na ang chronic elevation ng isang pangunahing inflammatory marker na tinatawag na interleukin-6 ay nauugnay sa 63% na mas mataas na panganib ng cardiovascular disease, 42% na mas mataas na panganib ng cognitive decline, at 38% na pagbilis sa overall biological aging. Ito ay hindi background noise. Ito ang makina na nagpapagana sa halos bawat pangunahing sakit ng pagtanda: Alzheimer's, sakit sa puso, type 2 diabetes, osteoporosis, at cancer. At dito nagiging partikular na mapanganib ang yugtong 65 hanggang 75. Bago ang 65, maraming tao ang may sapat na metabolic reserve at cellular repair capacity upang mabuffer ang pinsala mula sa inflammaging. Pagkatapos ng 75, ang pinsala ay madalas nang naipon sa puntong ang pamamahala ay ang realistiko na layunin kaysa sa pagbaligtad. Ngunit sa pagitan ng 65 at 75, kayo ay nasa window kung saan ang intervention ay pinakamakapangyarihan at pinakakapable ng tunay na biological reversal. Ito ang window kung saan maaari ninyong talagang ilipat ang karayom. Ang anti-inflammatory dietary pattern na pinakamatibay na sinusuportahan ng pananaliksik ay binuo sa paligid ng omega-3 fatty acids, polyphenol-rich foods, at sinasadyang pagbabawas ng ultra-processed foods. Ang pananaliksik mula sa University of California, San Diego ay natuklasan na ang mga senior na nag-adopt ng Mediterranean-style eating pattern ay nagpakita ng measurable reductions sa interleukin-6 levels sa loob lamang ng 12 linggo, kasama ang mga pagpapabuti sa cognitive test scores at subjective energy levels. Matabang isda tulad ng salmon at mackerel, extra virgin olive oil, berries, leafy greens, walnuts, at turmeric. Ito ay hindi wellness trends. Ito ay molecularly active interventions na may documented anti-inflammatory mechanisms. Ang synergy tip para sa paglaban sa inflammaging ay ito: pagsamahin ang inyong anti-inflammatory diet sa consistent, moderate-intensity aerobic exercise at prioridadin ang tulog. Ang pananaliksik mula sa University of Birmingham ay natuklasan
na ang regular moderate exercise ay direktang nagpapahina sa overactive cytokine production na nagdudulot ng inflammaging, na kumikilos halos tulad ng volume dial na nagbababa sa alarm bells. At ang tulog ay ang oras kung kailan ang inyong lymphatic system, ang sariling waste removal drainage network ng utak, ay nagsasagawa ng nightly cleaning cycle. Ang pagkaantala sa cycle na yon, tulad ng ginagawa ng chronic poor sleep, ay nagpapahintulot sa inflammatory debris na maipon sa brain tissue at ngayon ay itinuturing na isa sa pinakamalakas na modifiable risk factors para sa Alzheimer's disease. Ngayon, dito mismo, nais kong huminto sandali at humingi ng isang bagay sa inyo. Kung ang impormasyong ito ay tunay na nagbabago sa paraan ng inyong pag-iisip tungkol sa inyong kalusugan ngayon, mangyaring pindutin ang subscribe button at bigyan ang video na ito ng like. Nag-u-upload ako ng bagong content bawat linggo na partikular na idinisenyo para sa mga tao sa edad 60 hanggang 80. Batay sa ebidensya at praktikal, dahil nararapat kayong bigyan ng impormasyon na tunay na itinuturing kayo bilang matalinong adulto na kayo. Pindutin ang subscribe upang hindi kayo mapag-iwanan. Ngayon, ipagpatuloy natin. Ang numero 2 sa ating listahan ay ang ipinangako ko sa inyo ng maaga sa video na ito, ang tahimik na krisis na nangyayari sa loob ng inyong mga selula, na halos walang doktor na tinatalakay sa kanilang mga pasyenteng tumatanda. At maaring ito ang pinakamahalagang konsepto sa lahat ng biology pagdating sa pag-unawa kung bakit ang yugtong 65 hanggang 75 ay napakahirap. Ito ang pagbagsak ng mitochondrial function. Ang inyong mitochondria ay ang energy-generating organelles sa loob ng halos bawat selula sa inyong katawan. Isipin ang mga ito bilang maliliit na power plants. Tinatanggap nila ang oxygen at nutrients at ginagawa itong cellular fuel na nagpapagana sa bawat biological process na mayroon kayo, mula sa pagkontrata ng kalamnan hanggang sa pagpapaputok ng neuron hanggang sa pag-aayos ng damaged DNA. Ang isang bata at malusog na tao ay may dense, efficient, well-networked mitochondria na gumagawa ng energy ng sagana at nililinis ang sariling waste products sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na mitophagy, sa esensya ay cellular housekeeping. Ngunit sa pagitan ng edad 65 at 75, ang mitochondrial function ay karaniwang sumasailalim sa tinatawag ng mga mananaliksik sa Buck Institute for Research on Aging na functional cliff, isang panahon ng accelerated decline na qualitatively iba sa gradual decline ng naunang mga dekada. Isang pag-aaral na inilathala sa cell metabolism ay natuklasan na ang mga nasa hustong gulang sa pagitan ng 65 at 75 ay nagpakita ng hanggang 35% na pagbaba sa mitochondrial oxidative capacity, na nangangahulugang ang kanilang cellular power plants ay tumatakbo sa humigit kumulang 65% ng optimal efficiency. At narito ang cascade na nililikha nito. Kapag ang mitochondria ay gumagawa ng energy ng hindi mahusay, sila rin ay gumagawa ng mas maraming toxic byproducts na tinatawag na reactive oxygen species. Isipin ang mga ito bilang exhaust fumes mula sa isang hindi maayos na makina. Ang mga reactive oxygen species na iyon ay nakakasira sa DNA, nagpapabilis sa cellular aging, nagpapasiklab sa inflammaging process na ating tinalakay, at nakakasira sa kakayahan ng utak na bumuo at i-consolidate ang mga alaala. Ang pagkapagod na inilalarawan ng maraming tao sa kanilang late 60s, ang malalim na cellular tiredness na walang tulog na kayang ayusin, ay madalas na mitochondrial dysfunction na nagpapahayag ng sarili. Ito mismo ang dahilan kung bakit mahalaga ang dekadang ito. Ang mitochondria ay may extraordinary plasticity, ang kanilang kakayahang tumugon at umangkop sa buong yugtong 65 hanggang 75. Ngunit pagkatapos ng 80, ang plasticity na iyon ay humihina ng malaki, at ang window para sa meaningful mitochondrial restoration ay nagiging mas makitid. Mayroon kayong tunay na biological opportunity ngayon na hindi ninyo magkakaroon ng walang hanggan. Ang pinakamakapangyarihang evidence-based strategy para sa mitochondrial restoration sa mas matatandang nasa hustong gulang ay pinagsasama ang 3 elemento. Una, high-intensity interval training, maikling bursts ng matinding pagsisikap na sinusundan ng recovery periods. Isang mahalagang pag-aaral mula sa Mayo Clinic ay natuklasan na ang high-IT ay nagdulot ng 49% na pagtaas sa mitochondrial capacity sa mga nasa hustong gulang na lampas 65, na dramatically outperforming ang continuous moderate exercise. Pangalawa, time-restricted eating, paghihigpit sa pagkain sa 8 hanggang 10 oras na window bawat araw, ay ipinakita ng mga mananaliksik sa Salk Institute na nag-a-activate ng autophagy, ang cellular cleaning process,
na nag-aalis ng damaged mitochondrial components at nagpapahintulot sa mga bagong efficient na tumubo sa kanilang lugar. Pangatlo, specific micronutrients ay nagsisilbing essential cofactors para sa mitochondrial function. Coenzyme Q10, magnesium, B vitamins, at ang lalong pinag-aaralan na compound NMN, na sumusuporta sa produksyon ng NAD+ ang master molecule na kailangan ng mitochondria upang makabuo ng energy ng mahusay. Nais kong sabihin sa inyo tungkol sa isang pasyente na si Mang Roberto, 69 mula Davao City. Lumapit si Mang Roberto sa akin na nag-uulat ng tinatawag niyang whole body exhaustion. Natutulog siya ng 8 oras at nagigising na pagod, nahihirapang lakarin ang kanyang aso nang hindi nagpapahinga, at tahimik na tumigil sa karamihan ng mga libangan na dati niyang minamahal. Ang kanyang conventional blood work ay halos normal, na nag-udyok sa maraming doktor na iugnay ang kanyang mga sintomas sa pagtanda at magmungkahi ng antidepressants. Nagpatakbo kami ng mas komprehensibong metabolic assessment at natagpuan ang malinaw na markers ng mitochondrial insufficiency. Nagpatupad kami ng 12-linggong protocol na binuo sa paligid ng progressive heat, 3 beses bawat linggo, 10 oras na eating window, at targeted mitochondrial support supplementation. Sa pagtatapos ng 12 linggo, ang energy scores ni Mang Roberto ay bumuti ng 61%. Siya ay naglalakad ng arthromelia tuwing weekend, at sinabi niya sa akin na mas naramdaman niya ang kanyang sarili kaysa sa nakaraang halos 1 dekada. Hindi si Mang Roberto ay may sakit. Siya ay nag-oopera sa isang katawan na nangangailangan ng tiyak na uri ng suporta na walang nag-alok sa kanya kailanman. Ang synergy tip para sa mitochondrial health ay pagsamahin ang inyong exercise protocol sa cold exposure, kahit na isang bagay na accessible tulad ng pagtatapos ng inyong shower sa 2 minutong malamig na tubig. Ang pananaliksik mula sa Karolinska Institute sa Sweden ay natuklasan na ang cold exposure ay direktang nagpapasigla sa produksyon ng bagong mitochondria sa pamamagitan ng pathway na tinatawag na PGC1 alpha activation, na sa esensya ay nagbibigay ng signal sa inyong katawan na bumuo ng mas marami at mas mabuting cellular power plants. At ngayon ay narating na natin ang numero 1, ang pinakamahirap, pinakatago, at pinakamakabuluhang hamon ng dekadang 75 hanggang 75. Ang isa ito ay sumasakop sa bawat ibang item sa ating listahan at nagdaragdag ng dimensyon na kamakailan lamang sinisimulang lubusang sukatin ng agham. Ito ang pagbagsak ng tinatawag ng mga mananaliksik na biological resilience, at ang pag-unawa rito ay lubusang magbabago sa kung paano ninyo iniisip ang bawat desisyon sa kalusugan mula ngayon pasulong. Ang biological resilience ay ang kapasidad ng inyong katawan na mabawi mula sa stress. Hindi emosyonal na stress bagaman mahalaga rin iyon, kundi physiological stress ng lahat ng uri. Sakit, pinsala, disrupted sleep, nutritional gaps, ang ordinaryong pisikal na pangangailangan ng pamumuhay. Noong 35 kayo, kung nagkasakit kayo, bumalik kayo sa normal sa 3 araw. Kung napunit ang kalamnan, gumaling ito sa 2 linggo. Kung mayroong kakilakilabot na linggo ng mahinang tulog, isang magandang gabi ang nagpapanumbalik sa inyo ng malaki. Ang inyong katawan ay isang sistema na may malaking reserve capacity. Ito ay kayang sumipsip ng malaking kaguluhan at bumalik sa baseline halos automatiko. Sa pagitan ng 65 at 75, ang reserve capacity na iyon ay sumasailalim sa pinakamabilis na documented decline. Isang komprehensibong analysis na inilathala sa journal Aging Cell na gumuhit ng data mula sa English Longitudinal Study of Aging na may mahigit 10,000 kalahok ay natuklasan na ang mga nasa hustong gulang sa yugtong 65 hanggang 75 ay nagpakita ng 47% na pagbaba sa measured resilience biomarkers kumpara sa mga nasa early 60s. 47% at critical, natuklasan ng mga mananaliksik na ang pagbaba na ito ay hindi linear. Ito ay nangyari sa isang compressed window na nangangahulugang ang mga pagkawala ay naipon ng mas mabilis sa dekadang ito kaysa sa iba. Isipin ang biological resilience bilang ang suspension system ng isang sasakyan. Kapag gumagana ito ng mabuti, maaari kayong tumama sa mga lubak at bumps at ang sasakyan ay sumisipsip ng maayos. Kapag nagsimulang mabigo ang suspension, bawat bump ay nagiging nakakagulat at nakakasirang pangyayari. Para sa mga tumatandang nasa hustong gulang na may diminished biological resilience, ang dating menor na health disruption, urinary tract infection, 1 linggo ng reduced appetite pagkatapos ng stressful event, maikling sakit na nangangailangan ng bed rest, ay maaaring maging sanhi ng seryoso at pangmatagalang functional decline. Tinatawag ito ng mga doktor na decompensation,
At ito ang responsable para sa malaking bahagi ng accelerated aging na nakikita ng mga tao sa kanilang late 60s at 70s. Ang dahilan kung bakit ito ang numero 1 ay dahil ang resilience ay hindi isang single intervention point. Ito ang integrated outcome ng lahat ng iba pa na ating tinalakay ngayon. Kapag ang inyong mitochondria ay gumagana ng mabuti, bumubuti ang resilience. Kapag kontrolado ang inflammaging, bumubuti ang resilience. Kapag napapanatili ang muscle mass at pinamamahalaan ang anabolic resistance, bumubuti ang resilience. Kapag mataas at structured ang inyong cognitive at social engagement, bumubuti ang resilience. Ang resilience ay ang kabuuan ng kung gaano kahusay ninyong pinanatili ang bawat sistema sa inyong katawan, at ang yugtong seconds time hanggang 75 ay tiyak na panahon kung kailan ang kabuuang iyon ay kinakalkula sa real time na may tunay na konsekwensya para sa mga dekada sa hinaharap. Ang aking pasyente na si Aling Elena, 73 mula Bacolod City, ay naunawaan ito ng mas maaga kaysa sa karamihan. Lumapit siya sa akin sa 66 na walang seryosong kondisyong medikal, ngunit may malalim at matalinong pag-aalala tungkol sa kung ano ang nakikita niyang nangyayari sa kanyang mga kapwa. Nais niyang malaman hindi lamang kung paano pamahalaan ang mga individual na problema, kundi kung paano bumuo ng katawan na yumuyuko ng hindi nabubuwal. Sa loob ng 7 taon, si Aling Elena ay naging isa sa pinakakinagiliwang pasyente na aking nakatrabaho. Itinayo niya ang structured exercise sa kanyang buhay 5 araw sa isang linggo, na pinagsasama ang resistance training sa paglalakad at 2 beses lingguhang yoga. Inayos niya ang kanyang nutrisyon upang tugunan ang parehong anabolic resistance at inflammaging. Kinuha niya ang pagtuturo ng adult literacy bilang voluntaryo, purposeful, cognitively demanding, socially rich, at itinuring niya ang tulog bilang hindi mapag-usapan tulad ng kanyang pagtrato sa gamot. Sa 73, ang biological age ni Aling Elena na nasukat sa pamamagitan ng validated biomarker panels ay tinatayang 61. Ang mga tala ng kanyang doktor mula sa kanyang huling annual physical ay inilarawan siya bilang functionally indistinguishable mula sa isang babae sa kanyang early 60s. Si Aling Elena ay walang exceptional genetics. Si Aling Elena ay may exceptional knowledge at ginawa niya ito ng maaga upang ito ay mahalaga. Ang practical na prescription para sa biological resilience ay bumababa sa 5 integrated habits na maaari ninyong simulan kahit saan kayo magsimula ngayon. Galawin ang inyong katawan ng may intensity at consistency dahil ang exercise ang pinakamatibay na ebidensya-based resilience-building intervention sa lahat ng geroscience. Protektahan ang inyong muscle mass na parang ang inyong kalayaan ay nakasalalay dito dahil literal na ganoon. Pakainin ang inyong pamamaga ng Mediterranean-style dietary pattern na nagugutom sa apoy sa halip na magpasiklab dito. Prioridadin ang inyong tulog ng may parehong kaseryosohan na ibinibigay ninyo sa anumang iba pang medikal na interbensyon dahil ang nighttime recovery ay kung kailan literal na muling itinayo ang biological resilience sa antas ng selula. At alagaan ang inyong social at cognitive engagement ng may parehong intensyon na dala ninyo sa pisikal na kalusugan dahil ang isolation at intellectual passivity ay sa bawat sukatan na mayroon tayo ay kasing mapanganib sa mga tumatandang nasa hustong gulang tulad ng paninigarilyo. Narito ang nais kong hawakan ninyo habang iniiwan ninyo ang video na ito ngayon. Ang dekada sa pagitan ng 65 at 75 ay mahirap. Hindi ko ito papapangitin o magpanggap na iba. Ito ay biologically demanding. Ito ay nangangailangan ng higit na sinasadyang pagkilos kaysa sa anumang nakaraang kabanata ng inyong buhay. At ang mga pusta ay tunay na mataas. Ngunit, mahirap ay hindi nangangahulugang walang pag-asa. Hindi kahit malapit. Bawat item sa listahang ito, ang identity collapse, ang anabolic resistance, ang inflammaging, ang mitochondrial decline, ang resilience deficit, bawat isa ay tumutugon sa tamang interbensyon. Ang pananaliksik ay malinaw sa puntong ito. Ang katawan ay nagpapanatili ng kahangahangang kapasidad para sa adaptation at restoration hanggang sa 70s at higit pa. Nakita ko ito sa aking clinical practice ng daan-daang beses. Mga taong dumating sa aking opisina na pagod, takot at humihina na umalis pagkatapos ng mga buwan o taon na may kalidad ng buhay na nagulat pa sa kanila. Hindi kailanman huli upang bumuo ng mas malakas na katawan. Hindi kailanman huli upang protektahan ang mas matalas na isip. At hindi kailanman huli upang mabuhay ng may uri ng kalayaan at sigla na nagpaparamdam sa bawat araw na sulit na harapin. Kung ang video na ito ay nagbigay sa inyo ng isang bagay na mahalaga ngayon,
mangyaring mag-subscribe sa channel na ito ngayon din. Bawat linggo ay nagdadala ako sa inyo ng evidence-based practical content na idinisenyo partikular para sa mga adulto sa edad 60 hanggang 80. Dahil ang komunidad na ito ay nararapat sa tunay na impormasyon na ipinadala ng may tunay na respeto. Pindutin ang notification bell upang hindi kayo mapag-iwanan sa anumang upload. At ngayon, nais kong marinig mula sa inyo. Mag-iwan sa akin ng komento na sumasagot dito. Ano ang isang pagbabago mula sa video ngayon na inyong ipatutupad muna? Sabihin sa akin ang inyong edad. Sabihin sa akin ang inyong isang pangako at ipinapangako ko sa inyo na binabasa ko ang bawat komento. Ipagpatuloy nating buuin ito ng magkasama. Kita tayo sa susunod na video.